Calibrated response ang ipinatutupad ngayon ng tropa ng militar sa Zamboanga City, pero patuloy daw nilang kinocontain ang mga armadong MNLF sa lugar. Mayulot on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, June, kausap nga kanina ay na-cover natin yung pagpupulong, closed door meeting ito ni DILG Secretary Marojas, DSWD Secretary Dinky Soliman at Zamboanga City Mayor Beng Climaco, at ang kanilang pakay kanina doon sa kanilang pagpupulong ay yung mabilis na mabuksan at maibalik sa normal yung buhay ng Zamboanga, dahil ayon sa kanila ay siyempre natigil ang paggulong ng kanilang ekonomiya at maraming mga tao ang walang mabili sa pamilihan at hindi man lang makapag-withdraw ng pera sa bangko. At ayon sa kanila ay nakausap na nila ang ilang drugstores at meron nang nagbukas ngayon dahil ang dami nga daw nangangailangan makabili ng gamot. Nakita rin natin kanina na may nakabukas na yung mga money remittance centers at nakiusap na rin daw sila sa mga bangko na kung nando naman sila sa medyo ligtas na lugar ay kumaaring makapagbukas na, at ayon nga kaya Secretary Rojas ay na may aksyon na raw na gagawin ang Central Bank kaugnay dito. At napakahalaga rin daw na mapanatiling ligtas yung area ng palengke at syempre yung mga mabibila ng pagkain gaya ng mga grocery stores. Bukod dyan, June, ay nakausap natin si Mayor Climaco at sinabi nga niya na walang umiiral na ceasefire sa ngayon at sa kanilang parte daw ay masasabing defensive lamang din ang kanilang ginagawa. At meron daw sila natatanggap na reports na merong umanong mga MNLF fighters na tumatakas at sila nagbibihis ng civilians. Pero inalarma ang iba't ibang barangay na kung may makita silang kahina-hinalang mga tao dun sa kanilang lugar ay ipagbigay alam kaagad sa Crisis Management Center, dahil daw ang kanilang stance pa rin sa ngayon, June, ay makontain yung mga MNLF fighters at hindi sila makalabas. At dinismiss din, June, ni Mayor yung tinatawag na niya na kabatangan solution. Hindi raw pwede yung kabatangan solution kung saan, kung yung matatandaan, June, ay nagkaroon ng safe passage nga yung MNLF at sila ay nakaalis ng ligtas at without much firefight mula dun sa kanilang pinagkukutaan. Hindi raw pwede yun sa ngayon dahil ayon sa kanila ay marami na ring naibuwis sa buhay. Ang latest count, June, mula sa AFP ay merong 5 patay at 46 wounded sa parte ng AFP at PNP. At sa parte naman ng MNLF, ayon sa AFP, ay meron daw 43 killed at 19 na surrendered or apprehended. Narito po ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines. The Philippines is on the has the momentum, and that we will maintain this momentum until we stop them from doing such atrocities. Sir, may lugar pa po ba ang ceasefire sa ngayon o is it too late? Alam nyo, Sandra, tayo ay bilang sundalo, sana kami ang last na magagamit sa kahit anumang problema. We still want a peaceful solution. We still want a peaceful solution. We are open to anyone who can help resolve this crisis. However, kahit na iniisip natin ng peaceful solutions or ceasefire, kapag patuloy naman ang mga pag-atake, hindi naman tayo po pwedeng pumayag na ganun lamang po. We must not let these attacks go unanswered. It is the duty of the Armed Forces of the Philippines to respond accordingly. Yan nakahuling ulat mula dito sa Zamboanga City, June. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.